At kumbaga, dito muna ho tayo sa patuloy ho na pagratsyada na sinasabing mula ho sa Philippine Drug Enforcement Agency o yung PIDEA laban ho sa mga sindikato ng illegal na droga dito ho sa ating bansa. At kung di ako nagkakamali, sa loob ho ng 4 na taon ng kasalukuyang administrasyon, kumbaga lumabas ho dun sa ulat na pumalo ho sa 122 billion ang kabuong halaga ho ng drogang nakumpiska ng pamahalaan. Ang tanong ho natin dito gaano nga ba katindi ho yung naging operasyon para makasabat ho ng 16 na tonelada ng droga, kumbaga sa maikling panahon ho na ito. At paano ho nadakip yung mahigit 12,000 high value targets ho? At para bigyan ho natin ng buong detalye, nasa kabilang linya ho natin si Attorney Joseph Federica Calulot, spokesperson ho ng PIDEA. Magandang umaga ho, Attorney. Magandang umaga, Sir Jay. Magandang umaga rin sa mga nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan. At Attorney, direkta ho tayo dito sa ating pag-uusapan ngayong araw. Kumbaga marami hong gulat pa rin sa datos ho na lumabas. Kumbaga sa loob ho ng 4 na taong, kumbaga sa 4 ho na taon ng kasalukuyang administrasyon, paano ho nagawa ng PIDEA na makasabat ho ng umabot sa 122 billion na halaga ng illegal na droga? Ano ho yung naging kaibahan nyo ng inyong diskarte ngayon, Attorney? Sir Jay, yung nabanggit na 122 billion pesos, yan po yung value ng mga nakumpiskang illegal na droga sa 4 na taon na nakaupo ang ating Pangulo, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito naman po ay hindi lang solo operations ng PIDEA. Kasama ho natin dyan ang Philippine National Police, Bureau of Customs, ang AFP, NBI, Philippine Coast Guard at iba't ibang ahensya pa. So this is a concerted effort of different agencies of the government para hindi na ho makapasok sa ating mga barangay ang mga illegal na droga. At Attorney, kasama ho dun sa natanggap naming ulat na 16 na tonelada ho ng droga ang inyong nasamsam sa maikling panahon ho. Saan ho ba karaniwan ang gagaling ho itong kumbaga bultuhang supply ho na ito, Attorney? Ipinupuslit ho ba ito sa mga pantalan o may mga sekretong laboratory ho para dito ho sa ating bansa, Attorney? Yun na banggit ho ninyo na 16 na tonelada ng shabu na nakumpiska sa 4 na taon. Karamihan po ito po yung mga pinupuslit galing sa ibang bansa. Dito yung naisama na rito yung mga, kung matatandaan po natin, yung mga lumutang na shabu sa mga baybayin ng Pilipinas, particularly the western side of the Philippines. Meron din ho dyan yung mga nasabat po natin na barko na nagbalak magpuslit sa ating bansa dito sa may Barteng Zambales. So iba't ibang mga pinanggalingan po to, pero most often ito po yung mga galing po dun sa ibang bansa, particularly the Golden Triangle area na kung saan marami ho dyan mga laboratorio ho ng shabu. At Attorney, may sigit ko ho, dahil ho dun sa bilyong-bilyong halaga ho ng droga na nakuha nyo sa loob ng 4 na taon, paano ho sinisiguro ng PIDEA na para ho dun sa kamalayan ng ating mga kababayan na yung lahat ng toneladang droga ho, ito ay talagang sinisira at hindi ho mananakaw o muli hong maibebenta ng mga tiwaling operatiba? Attorney? Magandang tanong ho yan, sir, kasi ito po yung inisip ng ating mga kababayan. Anong nangyayari na sa mga nakumpiska nating illegal na droga? Once na meron na po tayong nakuhang order galing sa court na ito po ay sirain, immediately ho na sinisira po yan ng PIDEA na ito ay witnessed by other insulating witnesses, katulad po ng mga media, yung galing sa Public Attorney's Office, nandyan na rin ho yung representative coming from the courts, LGU. So marami hong mga witnesses during the destruction of dangerous drugs to ensure na yung mga nakumpiska nating illegal na droga ay sinusunog na, nasisira at hindi na humaring i-recycle o ibalik sa ating merkado. At Attorney, nabanggit nyo rin ho na nasa 12,000 dito ho ay mga high value targets. At ang masakit ho dito, Attorney, may mga elected officials o mga official ho ng gobyerno
paano ho mapapanatili ng PIDEA na yung tapang at tapat na pagpapatupad ho ng batas? Kahit mga mayayaman, kumbaga, makapangyarihan tao yung binabangga ng PIDEA, attorney. Ang PIDEA naman ho, ang Philippine National Police, ay tumutupad sa ating mandato. Tayo naman po ay sumusunod kung ano naman ang mga polisiya na inilabas ng Dangerous Drugs Board at kung ano man ang mga batas na ininak ng ating Kongreso. Ngayon, doon sa mga elected officials po na involved sa illegal na droga, hindi naman ho natin sila pinapalampas. Sa katunayan nga po, ang pinakamataas na elected official na atin po na-aresto ay isang vice mayor na na-involved po sa illegal na droga. At attorney, kumbaga, bagamat napakalaki ho ng inyong tagumpay na natanggap ho namin, sa nakalipas ho na 4 na taon, ano pa rin ho ba yung nakikita ninyong pinakamalaking hamon o kulang sa ating batas para tuluyang hong mapatigil ho yung mga malalaking sindikato ng droga, attorney? Ang hamon lang siguro po dyan is kailangan ma-educate pa rin ho ang ating kabataan. Nag-uumpisa naman ho yun sa pamilya. Dapat ho mga magulang sa umpisa pa lang tinuturuan na nila ng tamang kanilang mga anak. Dapat sabihin ho nila kung ano yung mali. Huwag na ho silang mag-encourage sa mga kabataan na ma-involve sa illegal na droga. At as much as possible, kahit hindi na illegal na droga, kung hindi pati sa mga vices, yan na ho ang i-encourage ng ating mga magulang na sila po ay hindi ma-involve sa mga anumang klase ng vice. At attorney, matanong ko lang din ho, ano ho yung magiging mensahe nyo dun ho sa mga tiwaling operatiba natin na talagang nagmamatigas at sa mga nakikinig na sa atin sa mga oras na ito, attorney? Sa ating mga operatiba naman ho, na nagbabalak ma-involve sa illegal na droga, meron naman ho alam naman ho nila na may mga batas na maaari hong may pataw laban sa nila kapag sila po na-involve sa illegal na droga. As much as possible, maaari na lang sila ho ay maging katulong ho ng ating pamahalaan para labanan ho ang paglaganap ng illegal na droga sa ating bansa. Kung matatanda po ninyo, sa 4 na taon, mayroong 207 na 59 na uniform personnel ang naaresto po dahil sila po ay na-involve sa illegal na droga. Dito makikita na kahit po na uniform personnel ay maaari pong ma-involve kung sila po ay nasilaw sa kasamaan. So, ang PIDEA, other law enforcement agencies, nang huhuli din ho ng mga uniform personnel, lalong-lalo na when it comes to illegal drugs. At attorney, panghuli na lang ho, ano ho yung babala nyo dun sa mga grupong nagpapasok ho ng droga, mapasa ngayon ho? At paano makakatulong yung mga ordinaryong pamilyang Pilipino sa laban ng PIDEA, attorney? Alam niyo, Sir Jay, yung mga nagbabalak na magpasok po ng illegal na droga, huwag na po nilang ituloy po yan dahil mahigpit po ang seguridad po sa ating mga pantalan at paliparan. Sa katunayan, nung isang araw, meron po tayong nasabat dyan ho sa Batangas Port na more or less 75 kilos of shabu dahil ito po ay ipinadaan sa ating RORO. Hindi po lumalampas yan sa ating RORO. Nandyan po ang mga interdiction units po natin with other law enforcement agencies. Nandyan din hong narcotics detection dogs po natin na sila po ay nagkakandak ng mga sweeping operations sa ating mga pantalan. At attorney, para naman ho dun sa mga kababayan natin na nakikinig ho sa mga oras na ito, baka may karagdagang mensahe ho kayo. Ano magiging mensahe nyo, attorney? Yes po, Sir Jay. Sa ating mga kababayan na nakikinig, kapag meron po silang alam na illegal drug activity sa kanilang mga barangay, ibigay alam po ninyo sa PIDEA through our isumbong mo sa PIDEA hotlines. Ito po yung mga numero po natin, Sir Jay. Go ahead, attorney. That's 0995 354-7020. Ulitin ko po, 0995-354-7020 and 0931-027-8212. Ulitin ko po, that's 0931-027-8212. Kung ano mang illegal drug activity sa kanilang barangay, maaari po lang i-text
or itawag po dyan sa hotlines na yan. Their identities would be confidential, and yung mga information na binibigay po nila, i-validate naman po yan ng PDEA bago natin gawa ng karampatang aksyon. Okay, at maraming salamat Attorney Joseph Federic Calulot, ang tagapagsalta ho ng Philippine Drug Enforcement Agency o yung PDEA. Attorney, maraming salamat ho sa inyong oras at mabuhay ho kayo. Maraming salamat din po, Sir Jay. Magandang umaga at mabuhay din po kayo. And at ating napakinggan si Attorney Joseph Federic Calulot, ang tagapagsalta ho ng Philippine Drug Enforcement Agency o yung PDEA. At alam nyo, biro mo sa 4 na taon, nakalikom ho sila ng 122 bilyong halaga ng illegal na droga. Biro mo, napakadami. Isipin mo, 16 na tonelada. At para ho doon sa mga nakikinig na kumbaga nagbabalak na gumawa ho ng hindi karapat dapat, talagang labag sa batas. Nakita nyo naman kung gaano aktibo yung ating otoridad o yung operatiba ng ating Philippine Drug Enforcement Agency o yung PDEA.